Ayan. Good morning po. Dati po, ganun kaganda yung boses ko eh. Ayan. Pinaubaya na lang po namin ni Pastor Sunny kay Marvin. Ah, ayan. Ah, pakisabi nga po sa iyong katabi, masaya ka bang katabi ako? Ano po? Masaya po bang ngumiti po ba? Ano po? Kumbaga talagang sa umaga pong ito, dapat, kasi ano nga po, di ba? Hindi naman po natin palaging nakakasama, hindi naman po natin palaging nakakwentuhan o nakikita yung mga kapatid po natin dito sa church. And we never know yung mga struggles na meron po sila sa buhay. We never know kung ano yung mga pinagdaanan po ng bawat isa for the past days. At least yung simpleng pagngiti ay malaking bagay po yan para sa simpleng joke ay maipakita na masaya po tayo, nakatabi at kasama po natin ang bawat isa. Amen po ba? Amen. Ano po? So bago po tayo magpatuloy sa atin pong sermon, ano po, ay maaari po muna tayong tumungo at tayo po ay manalangin. Salamat po dakilang Diyos sa iyo pong kabutihan sa bawat isa. Kami po, Ama, ay nagpapasalamat sa iyo pong katapatan, sa iyo pong pag-ibig, sa iyo pong habag at sa iyo pong biyaya na patuloy mo pong ipinagkakaloob at ipinararanas sa bawat isa. Lord, as we listen to your word, to your message, O God, ang aming pong dalangin, nawa ipagkaloob mo po sa amin ng mga bukas na puso, bukas na mga isipan upang makita namin sa tulong at gabay ng banal na Espiritu ang iyo pong kalooban sa amin. Lord, give us the knowledge, the understanding, at higit sa lahat, Panginoon, the wisdom upang kami po, Panginoon, ay makapagpatuloy sa journey po namin bilang iyo pong mga lingkod. And at the same time, as we face, as we move forward, Panginoon, sa bawat araw na ipagkakaloob mo, nawa, Panginoon, mas ma-enjoy namin yung limitless living na nais mo para sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, yun po yung passage po natin kanina at ang ating pong sermon series for this month is Limitless Living. Ano po? So, bilang mga Kristiyano, napakahalaga po na dapat ay hindi nalilimitahan yung pamumuhay po natin bilang mga alagad, bilang mga anak at bilang mga nakakilala sa atin pong Panginoon. Ano po? Kapag sinabi po nating limitless living, sa kung ano po yung biyaya, sa kung ano yung kaligtasan na naramdaman po natin, dapat yun po ay nakikita sa buhay po natin. Ano po? So last week, through Pastor Sunny at ganoon din po sa Anuling, pinag-usapan po natin yung limitless wisdom. Gaano po ito kahalaga sa atin pong buhay bilang mga mananampalataya upang hindi lamang true dun sa knowledge na meron po tayo, ay mas maging tama yung decision po natin true dun sa perspective na meron po ang atin pong Diyos, true dun sa wisdom na pinagkakaloob niya po sa atin. Kaya sabi nga po dun sa aklat po ng Santiago, di ba? Sabi po dun, kung tayo po ay nagkukulang doon sa karunungan or doon sa wisdom, we should ask God who gives generously. Ano po? Na nagbibigay ng walang panunumbat at malaya niya po itong ibibigay. Ano po? Kung isa sa mga bagay na hinihiling po natin sa Diyos, yung mga pang-araw-araw po nating kailangan, dapat araw-araw din po nating hinihiling at idinadalangin yung wisdom mula sa atin pong Panginoon. Upang kung anuman yung gawin po natin sa bawat araw, anuman yung maging decision po natin sa bawat araw, nandun po yung pagpapala. Ito ay nagmumula sa atin pong Panginoon. So ngayon, napag-uusapan naman po natin sa umaga pong to ay may pamagat po na, ayan, limitless grace. Ano po? Walang hanggang biyaya o sa iba pong term, ay walang hanggang kagandahang loob ng atin pong Panginoon. So, nandiyan po sa passage po natin sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, Romans chapter 5, verse 20, Lucas chapter 15, verses 17 to 32. At dito po natin makikita kung gaano po kalawak yung biyaya at yung kagandahang loob ng atin pong
Diyos sa bawat isa. Na truth dun sa understanding po natin, dun sa kagandahang loob at sa biyaya ng atin pong Diyos, paano po ito yung isa sa magiging pundasyon po natin for us to experience yung limitless living na nais ng atin pong Panginoon. Ano po? Kasi sabi nga po natin, yung grace, ito naman po yung hindi, yung, sabi po natin, ay hindi naman natin ito deserve eh. Di ba po? Pero dahil po doon sa biyaya at sa kagandahang loob ng atin pong Panginoon, ito yung ipinagkaloob niya po sa atin. Forgiveness of our sins, yung kaligtasan, hindi naman po natin yan deserve. Pero dahil nga po doon sa mapagbiyaya ang atin pong Panginoon, ito po yung ipinagkaloob niya. Ano po? So, kung meron po kayong mga Bible, pwede po natin itong buksan doon sa Lucas chapter 15. This is one of the best example sa Biblia para masigit po nating maunawaan yung limitless, yung walang hanggang kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Sa Lucas chapter 15 verses 17 to 32, ito po yung kwento tungkol dun sa prodigal son. Ano po? Ang talinhaga ng alibughong anak. Ano po? So, alam siguro most of us are familiar na po dito. Mayroon pong isang anak na kung saan ay hininginan niya yung kanya pong mana, yung kanya pong ari-arian sa kanya pong tatay, at gusto niya po nang maging independent. Gusto na niyang magsolo sa kanya pong buhay. At ito pong tatay, dahil siya po ay mahal na mahal, ibinigay niya yung lahat ng kanya pong ari-arian o yung lahat ng nararapat para po sa kanya. Ngayon, ito pong anak na ito ay umalis, winaldas, yung lahat ng pera, yung lahat ng mga bagay na binigay sa kanya pong ama. At nung dumating po yung taggutom, he experienced it as well. Nawala at unti-unting naubos yung mga bagay na binigay sa kanya ng ama at napilitan po siyang magtrabaho saan? Sa babuyan. Ano po? At isang nakakahiyang bagay na gawin po ito, lalo na sa kanya pong katatayuan bilang isang Hudyo, na siya ay magtrabaho at sabi po doon, dumikit doon sa mga tinuturing po nilang marumi, which is yung baboy. Isang nakakahiya at nakakababa po ng pagkatao yun sa kanya. Nag-decide siya, kailangan ko nang bumalik sa aking ama, kailangan ko humingi ng tawad, at hingin yung kanyang desisyon na ako ay maging isang alipin na lamang. Yun, nag-practice siya, bumalik siya. Pero pagdating po dyan, anong ginawa ng kanyang ama? Tinanggap siya ng buong buo. Ano po? Na para bang walang nangyari. Grabe po, di ba? Yan po yung biyaya ng ating Panginoon. So ano po yung makikita po natin doon sa kwento ng prodigal son at doon sa kagandahang loob, doon sa biyaya ng ating pong Panginoon. Number one, His grace restores us. Ano po? Yung biyaya po ng Diyos, pag sinabi po nating restore, ito po yung ibinabalik sa dating kalalagayan. Ano po? Ipinapauli, ibinabalik dun sa dating kalalagayan. Yan po yung biyaya ng atin pong Panginoon at makikita po natin yan in verses 17 to 22. Ano po? Nung napagtanto, nung ito pong kanyang anak, ito pong prodigal son, nung napagtanto niya yung kanya pong sitwasyon, yung kanya pong yung nangyayari sa kanya pong buhay, di ba po, meron siyang spill. Ano? Ano po yung kanyang naging spill in verses 18 po yata yun, in verses 19. Next po. Ano po? Ayan. Sabi niya in verses 18 and 19, ito yung kanyang naging spill. Nag-practice po siya kasi nasa pinakamababang level na siya ng kanya pong buhay at ang kanya pong sitwasyon. Nung naramdaman niya na yung hirap, ito yung sasabihin ko sa aking ama kapag ako ay humarap sa kanya. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. At sabi po niya, ibilang na lamang ninyo ako sa inyong mga alila o sa iba pong term ay alipin. Ano po? Kumbaga sabi nga po natin, ito yung kanya pong prinactice. And then siya po ay decided na yun yung kanyang plano to offer himself as a servant. Ano po? Buong-buo ng kanyang loob at sa pagbalik niya patungo sa kanila pong bahay, mula po sa kalayuan, natanaw siya ng kanyang ama.
Sino po yung lumapit? Sino yung patakbong bumalik? Di ba po? Patakbong lumapit yung ama patungo sa kanyang anak. Alam niyo po ba yung ginawa po ng tatay? Yung ginawa po ng ama running towards to his son is one of the most undignified and shameful na karakter na kanya pong ipinakita. Ano po? Nakakababa po ng pagkatao yung kanyang pagtakbo, yung kanya pong pagpunta dun sa kanya pong anak. Ano po? The most undignified and shameful thing na kanya pong ginawa. Kasi in their culture, para po sa isang matanda na tatakbo, hindi po yun karapat-dapat. Ano po? Pero yung bagay na kanya pong ginawa, it shows only His extravagant love and forgiveness. Ano po? Ganon din po yung pagmamahal ng atin pong Panginoon. Sa kung paano pong tumakbo yung Ama patungo sa kanya pong anak, ay ganon din po yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Ano po? Na no matter what, yung mga naging failures po natin, naging mistakes po natin in the past, nire-restore po tayo ng ating Panginoon. Ibinabalik po tayo dun sa dating pagkatao po natin o dun sa dating tayo na nais po ng ating pong Panginoon. Ano po? Kaya sabi nga po dito, grace is freely given. Ano po? Is freely given. Sabi po dun sa Ephesians chapter 2 verse 8, we have been saved by grace through faith in Jesus. Naligtas po tayo dahil po sa biyaya ng ating pong Panginoon at dahil dun sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Sabi po doon, hindi dahil dun sa mabubuti nating gawa. Tandaan po natin mga kapatid, ano po, yung paggawa po natin ng mabuti, hindi po tayo gumagawa ng mabuti to earn a spot in heaven or to gain yung favor ng Panginoon sa atin. Gumagawa po tayo ng mabuti dahil ang Diyos ay mabuti sa atin. Ano po, hindi po yung kabutihan po natin na magliligtas po sa atin, kundi yung pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoon. At ganun po yung biyaya o yung kagandahang loob ng atin pong Diyos. At yung story po ng prodigal son reminds us na kahit gaano pa man po tayo napalayo sa atin pong Panginoon, tandaan po natin, His grace is greater. Ano po? Mas higit ang biyaya ng Diyos. Kaya nga po, pag binasa po natin yung Romans chapter 5, verse 20. Ano po? Kung meron po kayong Bible or Bible apps, pwede nyo po itong i-highlight, pwede nyo po itong i-mark. Nasabi po doon, habang ang tao daw po, ano po, in Romans chapter 5, verse 20, as people sinned more and more, yung biyaya po ng Diyos, ano po, His grace became more abundant. Mas lalo pong nagiging sagana ang biyaya po ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin na habang mas lumalawak ang ating pagkaunawa sa biyaya ng Panginoon, nagiging ticket po ito sa atin to abuse His mercy, to abuse His grace. Kundi, dapat mas nagiging dahilan po ito sa atin para mas ibigay yung buhay, yung panahon po natin sa atin pong Panginoon. Ano po? Dahil po dun sa biyaya ng atin pong Diyos, mas nare-restore po yung identity na meron po tayo. Ano po yung identity na yon? Yung mapabilang kanyang anak. Nung yung prodigal son ay bumalik sa atin pong Panginoon, ano po yung na-restore? Yung kanyang identity bilang anak. Ganon din po sa atin. Nung tayo po ay kumilala at tumanggap sa atin pong Panginoon at dahil sa biyaya ng atin pong Diyos, kasi alam naman po natin na tayo po ay napahiwalay sa ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil sa biyaya ng atin pong Diyos, na-restore yung identity natin bilang kanyang mga anak. Ano po? Kaya po sa atin, hindi na po natin kailangang antayin pa
na ito po yung nagiging problema. Minsan kailangan nating antayin na maging perpekto tayo bago bumalik sa atin pong Panginoon. Ano po, hindi po natin marireach yung perfection. Sa langit lamang po iyon. Nais ng atin pong Panginoon, let us come to Him just as you are. Kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon, yun ang nais ng ating Panginoon sa bawat isa. And He will welcome everyone with His arms wide open. Pangalawa po, His grace covers all. Ano po? His grace covers all. So dun sa limitless grace ng ating pong Panginoon, sabi po doon, it covers all. Ano po yung ibig sabihin pag sinabi po natin His grace covers all? Di ba sabi niya po kanina, nag-practice na siya ng spill. Sabi po niya, Father, I have sinned against heaven and against you. Sabi niya, I am no longer worthy to be called your son. So ito pong anak, ramdam po niya yung bigat at ramdam niya po yung kahihiyan na kanyang ginawa, hindi lamang sa kanya pong pamilya, kundi para po sa kanyang sarili. Ano po? Alam niya po, aware po siya dun sa bigat ng kanya pong mga naging desisyon at sa kanya pong naging action. At alam po niya na nawala na yung privilege na meron po siya bilang isang anak. Ano po? Pero sabi po natin kanina, hindi pa man po siya tapos doon sa pag-apologize o paghihingi ng tawad sa kanya pong ama, siya po ay kanya na kagad niyakap. Nung siya po ay tinanggap ng kanyang ama, ano yung tatlong bagay na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama? Ano po? In verses 21 to 24, dito po natin makikita, ano yung ikinover sa kanya? Kasi siya po ay humarap sa kanya pong tatay, sa kanyang ama, na kung saan hindi na siya yung dating siya. Gusgusin, maamos, madumi, mabaho. Yun po yung kanyang kalalagayan. But nung siya po ay humarap sa kanyang ama, sabi po ng tatay doon sa kanya pong mga alagad, bigyan niyo siya ng pinakamagandang damit. Ano po? Ito po yung tatlong bagay na binigay po sa kanya. The best robe na meron po sila. Ano po? Na nagpapakita po ng honor at ng dignity. Bigyan niyo siya ng singsing. Ano po? Na nagpapakita na siya ay anak ko, na siya ay kabilang sa pamilyang ito. Bigyan niyo siya ng sandalyas na nagpapakita ng kanyang kalayaan. Ano po? Kumbaga parang yung mga bagay pong itinakip, yung mga bagay na isinuot at ibinihis po sa kanya, ito yung nag-cover, ito yung nagpawi, ito po yung nag-alis ng kung ano yung mga bagay na ginawa niya in the past. Di ba po? Nung siya po ay nabihisan, meron po bang mag-aakala na siya ay minsang tumalikod sa kanyang pamilya? Wala po. Di ba? Walang mag-aakala na siya ay tumalikod dahil siya po ay binihisan na nung kanya pong ama. Ganon din po sa atin mga kapatid. Ano po yung ibinihis po ng Diyos sa bawat isa? Ano po? Tayo po ay nabihisan ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Ano po? Nabihisan tayo ng dugo ng ating pong Panginoong Jesus. In fact, alam niyo po, yung mga bagay pong ito, simple lamang yung ginawa po niyan. Because after giving all these things sa kanya pong anak, ano po ang ginawa? Nagpahanda para dun sa muling pagbabalik ng kanyang anak. Not only they welcome him, but at the same time, sabi po dun, nag-feast. Di ba po? Naghanda po sila, nagsaya po sila, hindi lamang siya pinatawad, hindi lamang in-erase yung lahat ng kanya pong ginawa, kundi ni-restore yung kanya pong posisyon bilang kanyang anak. Kaya po sa atin bilang mga mananampalataya, ang sarap lamang na balik tanawin yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa bawat isa. Kaya alam niyo po mga kapatid, before kung maalala niyo po, bago po tayo magsabay-sabay
ng pag-take ng atin pong simbolo ng katawan at dugo ng atin pong Panginoong Jesus. Dati mayroon pong nauuna sa harap. Ano po? At minsan kapag nakapag-take na po yung nasa harap, hindi na po mapipigilang mag-chismisan at magkwentuhan. So ang ginawa po natin, pinagsabay-sabay po natin. At napakalaki at napakagandang bagay na sabi po doon, nag-come up ang church doon sa isang idea na magsabay-sabay po tayo. Hindi lamang sabihin po natin na limitahan. Ano po, yung kwentuhan, kundi mas nabibigyan po natin ng halaga yung pagtanggap ng simbolo ng katawan at dugo ng atin pong Panginoong Jesus na naging dahilan upang tayo po ay maligtas. Ano po? Kasi dapat po doon, every time we take it, dapat nandun po yung pagpapahalaga. At sabi nga po doon, pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Na kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay napalayo, pilit na tayong ibinalik sa Kanya. At ganun po tayo kinobor ng ating Panginoon to restore yung position po natin bilang Kanyang mga anak. At yung pangatlo po, grace is for everyone. Hindi po, sabi nga po ay, hindi po lahat ng bumabalik, meron pong natutuwa. Ano? Hindi po lahat ng bumabalik ay merong natutuwa. Ganon din po sa kwento po natin. Nung bumalik yung kanyang kapatid, nung bumalik yung kanyang suwail, matigas na ulong kapatid, papansin na kapatid, natuwa po ba siya? Hindi. Hindi. Instead, mas nagselos pa po siya. Bakit pinaghandaan yung kanyang kapatid, gayong all throughout his life, hindi niya naranasan yun. Di ba? Parang gusto na lamang po niyang magdabog. Nandun, galing siya sabi po doon, umuwi siya ng bahay, nagulantang siya, kasi nagsasayahan. Ano po, merong kasiyahan na nangyayari sa kanila pong tahanan dahil yung kanyang kapatid ay bumalik. Alam niyo po, yung ugali nito pong panganay na anak, ito po ay nagpapakita lamang or reflection of pagiging legalist. Ano? Yung reflection of legalism. Na ibig sabihin, para po sa kanya, yung kanyang hard work at yung kanya pong pagsunod sa kanya pong ama, dapat ito po yung mas mag-earn ng greater favor kaysa po dun sa kanyang kapatid. Pero basis dun sa kanyang nakita, parang mas pabor pa yata yung kanyang ama dun sa kanyang kapatid. Ano po? Alam niyo po, meron pong same scenario in the Old Testament na ganun po yung nangyari. Si Jonah. Bakit ayaw pong pumunta ni Jonah sa Ninive? Ano? Kasi ayaw po ni Jonah na maramdaman po ng mga taga Ninive yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga po siya pilit siyang lumalayo, tumatakas doon sa iniutos ng Panginoon sa kanya. Kasi, Lord, makasalanan yung mga tao dyan eh. Bakit mo sila papatawarin? Bakit mo sila bibigyan ng babala? Hayaan mo na lamang na parusahan mo sila dahil sa kanil pong mga ginagawa. Kaya yun po yung dahilan kaya ayaw po pumunta ni Jonah doon sa Ninive. Kasi ayaw niyang ipahayag yung kabutihan po ng Diyos, yung pagpapatawad, yung habag, yung biyaya ng Diyos sa kanila. At ganun din po yung meron. Ito pong panganay na ito. Tandaan po natin mga kapatid, sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, grace is for everyone. Sa kung papaano po natin naranasan yung kagandahang loob, yung biyaya po ng Diyos, pakitap nga po yung katabi mo, kapatid, responsibility mo ito ngayon. Ano po? Hindi po yan responsibility lamang ng mga pastor, ng mga elders, ng mga leaders sa church, to share the gospel, to share the good news, to share the grace of God. It is everyone's responsibility. Ano po?
hindi lamang ang responsibility natin bilang mga Kristiyano ay umattend sa church pag Sunday, umawit, mag-pray, magbigay, kundi yung greater responsibility na meron tayo in Matthew chapter 28 is to share the good news. To share the grace and the salvation na ino-offer ng ating Panginoon. Mas marami pong maaabot ang Diyos sa pamamagitan ng bawat isa. Naramdam po natin ang pagkilos ng Diyos sa atin pong buhay. At kung gusto po natin na mas maramdaman ng iba ang pagkilos ng Diyos, kailangang magpagamit tayo sa Diyos. Kaya po dun sa biyaya ng atin pong Panginoon, bilang mga mananampalataya, huwag po natin ipagdamot yung malaya nating tinanggap sa ating Panginoon. Ano po? Hindi po lahat ng oras o ng panahon ay nasa sa ating mga kamay. Hanggat may pagkakataon po tayo, ipanalangin po natin sa atin pong Panginoon. Kung hindi man po natin kaya, ito po yung prayer po natin. Lord, magpadala ka po ng mga tao nakakausap, magdadala ng mensahe sa pamilya ko, sa asawa ko, o sa mga anak ko. Minsan yun po yung struggle po natin. Ano po? Hindi natin ma-introduce sa pamilya po natin. Pero ang isa sa magandang panalangin po natin, hindi lamang siyempre isama po natin yung sarili po natin. Lord, nawawag ka pong magsawang magpadala ng mga tao na magdadala ng mensahe sa mga tao na malapit sa aking puso. Ano po yung mensahe na dadalhin po natin? Yung buhay po mismo natin. Para kahit hindi po tayo magsalita, nakikita sa ating mga gawa. So, para mas ma-enjoy po natin mga kapatid, yung limitless living, dapat mas malalim yung pagkaunawa po natin doon sa kagandahang loob ng Diyos. Balikan po natin yung una. Ano po? His grace restores us. Ano po? Ibinabalik po tayo ng Diyos o ibinalik po tayo ng Diyos doon sa dating kalalagayan. Pangalawa po, doon po sa ating lesson, ano po? Grace covers all. At yung pong pangatlo, grace is for everyone. Tayo po ay sumandalig tumungo at tayo po ay manalangin. Muli, salamat po dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng aming pong pagkukulang, sa kabila ng aming pong pagkakasala, ay mas nagiging abundant, Panginoon, ang iyong pong biyaya sa amin. Lord, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong bugtong na anak na ipinagkaloob mo upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kaligtasan na tigid sa lahat ay kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. Kaya naman, Panginoon, ang aming pong dalangin sa bawat araw na ipinagkakaloob mo, Lord, help us na manindigan, hindi lamang sa aming pong pananampalataya, higit sa lahat, Lord, tulungan mo po kami na maging instrumento mo upang ang iyo pong biyaya at higit sa lahat ang kaligtasan na ipinagkakaloob mo ay marami, Panginoon, ang tumanggap po dito. Lord, salamat sapagkat patuloy ang iyo pong pagkilos sa aming pong buhay. Nawa, Panginoon, ay huwag ka pong manghinawa na patuloy na gamitin ang bawat isa. Sa kabila ng aming pong pagkukulang, salamat, Panginoon, dahil patuloy na mas nakikita ang iyo pong kagandahang loob. Ito po, Panginoon, ang aming pasasalamat at langin sa makapangyarihang pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. God bless po.